Pumasok ako sa cake industry, alam kong mahirap na talaga. Dahil hindi pa ako gumagawa ng cake noon, pero nakikita ko na yung kapatid ko kung paano siya nahihirapan. Kung paano siya napupuyat at umiiyak tuwing gabi. Kasi hanggat maaari gusto niya ma-achieve yung design na request ng customer. Kaso nag-i-struggle siya kasi ilang oras talaga yung ginugugol niya sa paggawa ng cake. Tapos naghahagilap pa siya kung saan siya makakahanap ng mga materyales para magamit niya dun sa design ng cake. And hindi pa din siya marunong nun mag-fondant. Tapos nakikita pa niya kami nun mga tulog na, tapos siya nagawa pa ng cake. Gabi-gabi talaga nun, iniiyakan niya talaga yung paggawa ng cake. Sobrang hindi ko talaga malilimutan yung araw na yun. One time, nakita ko siyang puyat ulit. Tapos umiiyak na naman dahil hindi pa siya tapos dun sa paggawa ng cake. Then, anong oras na pero wala pa rin siyang toppers na mailalagay dun sa cake dahil nagpapakinis pa siya. Siyempre, bilang kapatid, naawa ako kaya nag-offer ako ng help. Ito yung time na hindi pa ako nagawa ng cake. Yung kapatid ko pa lang yung nagawa. Sabi ko sa kanya noon, ano bang kailangan gawin? Tulungan na lang kita dyan. Huwag ka na umiyak. So, dinamayan ko siya noon sa pagpupuyat and tinulungan ko sa paggawa ng toppers. Sa pagkakalala ko noon, kailangan yung gumawa ng sungay para kay Maleficent. Kaso nag-i-struggle siya kasi nga mas sticky yung fondant at bumabagsak. So, dahil nga hinag ko siya, ako na yung gumawa at ginawan ko ng paraan. And ayun, nagawa naman namin ng paraan. Pero dahil wala nga akong idea, napalaki pala yung sungay para kasi sa amin okay na yun kasi nga first time. Bale, ito pala yung cake na tinutukoy ko. Ito ay gawa pa year 2021. Beginner lang din kasi yung kapatid ko noon, pero kahit pa na may experience na siya, hindi nga lang sa fondant. So, doon pa lang nagka-idea na ako na ang hirap pala talagang gumawa. So, ito, tapos na tayo. Kung gusto nyo marinig pa yung kwento ko, abangan nyo na lang sa next video. Thank you so much for watching. Babush!